Sino ditong masaya na nandito siya ngayon? Amen? We're glad that you're here. Alam niyo po, ngayong May na ito, merong isang event sa Pilipinas na inaabangan ng marami. Ano yon? Ano yung tingin nyo? Eleksyon, ano? But tayo po na mga citizen o Filipino citizen, actually, bilang mga Kristiyano, tayo rin po ay citizen ng isang lugar din. Ano po yun? Hindi yun makikita sa lupa kung hindi tayo po ay citizen ng kalangitan. Sabi mo nga sa katabi mo, citizen ka ng langit. Sino dito, when you accepted Jesus Christ, alam mo, makalangit ka na. Amen? Kasi, ang lahat ng nakay Jesus, isasama niya sa langit. Amen? At ang wala kay Jesus, syempre, wala kay Jesus, wala sa langit. But then, ang bawat isa po sa atin ngayon, ay binibigyan ng choice ni Lord. Ang bawat isa sa atin, dahil mahal tayo ni Lord, binibigyan niya tayo ng isang choice na kung saan, kung susundin ba natin siya sa ating buhay, syempre mararanasan natin ang kalangitan na regalo niya sa bawat isa sa atin. At ganun din naman, kung ayaw natin yung regalo, hindi talaga natin mararanasan ito. Kung kaya, bilang mga tao po, na kung saan masasabing Kristiyano, kaway-kaway ang mga Christians. Amen? Ang bawat isa sa atin po ay tinuturuan, paano ba tayo mabubuhay bilang isang Kristiyano sa isang mundo na hindi naman talaga tayo mamamalagi dito. Darating po ang panahon, tatanda tayo, kukulubot ang ating mga balat, at hindi na magiging katulad ng dati ang ating mga paningin, pati pandinig. No? Pero alam niyo po, ang bawat isa sa atin ay nandito sa lupa for a reason. Nabubuhay ka hanggang ngayon, bilang isang Kristiyano, meron kang trabaho na dapat ginagawa mo dito sa lupa. Ang trabahong yon, hindi lang yon basta pag-aaral, pag-aalaga sa pamilya mo, pagiging tapat sa relationship mo, at hindi lang din yon basta sa trabaho mong ginagawa para mapakain mo ang pamilya mo, kung hindi mamuhay ka na isang kingdom citizen na inuuna mo ang kaharian ng Diyos sa iyong buhay. Ibig sabihin po ng pag-una sa kaharian ng Diyos ay ang mga bagay na maka-Diyos, yun yung inuuna mo. Siyempre, hindi naman talaga natin alam kung anong nasa langit. Pero ang nasa langit po, mga kapatid, ay lahat ng mga bagay na kung saan tumutukoy kung ano ang Diyos. Inuulit ko po, ang nasa langit ay mga bagay na tumutukoy kung ano ang Diyos. Siyempre, sabi ng Bible, wala pa daw nakakakita at wala pang nakakarinig kung ano ang meron sa langit. Pero alam ko po na ang pupuntahan natin, hindi yun puti lang at hindi yun ulap lang. Amen? Kasi ang Diyos lumikha ng sanlibutan ito, tapos ang langit, ganun-ganun na lang, napakasimple lang. I'm sure it will be more than what we can see dito sa lupa. Sinong excited din doon? Amen? Alam niyo po, kung excited tayo doon, huwag kang masyado magmadali dahil hindi ka dapat mauna. Okay? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka muna magmadali. Alam niyo po, ang bawat isa sa atin din ay dapat lang maging excited sa mga bagay na mangyayari dahil ang mga bagay na makalangit ay tumutukoy sa kung ano ang Diyos. Ang Diyos po ba ay Diyos ng pag-ibig? Ang Diyos po ba ay Diyos ng pagpapatawad? Ang Diyos po ba ay tapat at totoo? So in short, ang mga bagay na yon, konti pa lang yun ha, kung yun ay tumutukoy sa Diyos, yun ang mga makalangit na bagay. Ang langit puno ng pag-ibig, hindi puno ng galit. Ang langit puno ng pagpapatawad, hindi unforgiveness. Ang langit puno ng katapatan at katotohanan, hindi kasinungalingan. Kung kaya, ang lugar ho na hindi langit, kundi matatawag din natin siyang impyerno, ay lugar ho na kung saan puno ng galit, puot, sama ng loob. Ang lugar ho ng impyerno ay lugar din ho ng mga
tao na kung saan ayaw magpatawad sa kanilang kapwa. At ang lugar din ho ng impyerno ay lugar ng mga tao na hindi tapat, sinungaling, at hindi totoo sa kanilang mga sinasabi. Kaya ang bawat isa sa atin, habang nabubuhay po tayo dito sa lupa, ay inaasahan ng Diyos na meron tayong mindset, hindi ng makalupa, kundi makalangit na mindset. Ang topic natin ngayon ay kingdom mindset. Sabay-sabay nga nating sabihin, 1, 2, 3, go! Pwede ba yung mas malakas, yung parang bago kang kain? Come on, 1, 2, 3, go! Kingdom mindset. Kingdom mindset. Alam niyo po, ang mindset na ito ay kailangan sa kapanahunan natin ngayon dahil ang mundo ngayon po ay puno ng kalituhan. Hindi mo na nga alam kung ano ang tama at mali. At ganon din naman, papalapit ng papalapit yung halalan sa bansa natin. Ang kaliwat kanan na meron sa atin ngayon sa social media, nagbabangayan, nagtitirahan ng mga kung ano-ano mang masasakit na pananalita. Tapos, imbes na maging agent tayo ng kapayapaan at hindi kaguluhan, mas lalong gumugulo ang bansa rin natin. Alam niyo po, mas divided na ang bansa natin like never before. Yung mga dating friends sa Facebook, nag-unfriend na sa isa't isa. O kaya naman, meron ng mga dating close na mga magkakapamilya. Ngayon, dahil sa eleksyon, nasisira ang mga magagandang relasyon. Pero alam niyo po, ang bawat isa sa atin, kailangan tandaan na ang Bible may sinasabi kung paano ba tayo mamumuhay sa gitna ng mundong magulo. Sino sa inyo naguguluhan sa mga sitwasyon nyo o kahit sa mga nangyayari sa paligid nyo? Marami sa atin. Pero alam nyo po, ang kailangan nating gawin, ang sabi ng Bible ay, una sa lahat, number 1, pakita natin, ialay natin ang ating sarili sa Diyos. Bakit ialay ang sarili natin? Hindi po ito tumutukoy na papatayin mo ang sarili mo o susunugin mo ang sarili mo. Kung hindi ipagkakatiwala mo o ibibigay mo ang tiwala mo sa Diyos. Kasi ang kaharian ng Diyos, makikita sa kung sino ang mga tao na nasa loob ng kaharian ng Diyos o papasok sa kaharian ng Diyos. Alam natin ang qualities and characteristics ng mga tao na meron sa isang lugar o sa isang bansa. Kapag halimbawa, masasabi natin, ang mga Amerikano, anong katangian makikita natin madalas sa kanila? Pag sinabi silang American ay ano? English speaking, maputi, matangkad, ano pa? Matangos ilong, pero madalas ano? Mayaman, may pera. Tama? May certain characteristics sila na taglay-taglay. Ganon tayo kapag halimbawa ganito. Halimbawa, pag Pinoy, paano malalaman usually kapag Pinoy? Mixed blood. Di ba? Minsan, para mukhang Espanyol din, mukhang foreigner din, pero panguilong, minsan, anong iba, maitim, kayumanggi, hindi ganong kasing tangkad. Pero dito natin makikita na hindi naman ganon yung karakteristik kung ang isang tao ay citizen, hindi ng mundo, kundi ng kaharian ng Diyos. Ano yon? Makikita sa inuugali niya sa kanyang buhay. Sabi po sa Romans chapter 12 verse 1, ang sabi po ni Paul sa mga taga-Roma na Christians ay, mga kapatid, napakabuti ng Diyos, kaya nakikiusap ako, i-offer nyo ang mga sarili nyo na isang buhay na sacrifice, banal at acceptable sa Diyos. Ganon ang tunay na worship. Ang bawat isa sa atin, kailangang ibigay ang buhay natin, ipagkatiwala ang buhay natin sa Diyos. Of course, meron tayo mga mali na characteristics, mga attitude natin, madalas hindi talaga nasa lugar. Aamin tayo doon. Amen? Kaya po tayo nasa church. Ang church po ay hindi puno ng mga tao na perpekto. Marami nagsasabi, ay papost-post ka ng verse dyan, para kang perpekto na tao. Aba, hindi po totoo yun.
Sa totoo lang, kaya tayo nasa church dahil nagpapabago tayo ng buhay sa Diyos. Si Lord ay bumaba mula sa langit at nagkatawang tao, hindi para iligtas ang mga matutuwid o kunin ang mga matutuwid, kundi iligtas ang mga makasalanang tulad natin. Ang bawat isa sa atin ay merong mga kamalian at dapat maayos ang buhay. Kung kaya, hindi naman natin po mapipilit ang bawat isa sa congregation na ito na i-offer ang kanilang buhay kay Lord. Dahil kanya-kanya naman tayo ng journey. Amen? Parang ganito yan. Sa lakbayin, o kaya meron kayong pupuntahan na isang lugar, alam niyo ba na hindi naman talaga lahat mapipilit natin sa pupuntahan natin? Yung iba talagang di mo mapipilit, ayaw talaga nila. Kung may kailangang gagawin, minsan sila talaga nasusunod. Kung kaya tingnan niyo po yung sabi ni Paul dyan, next slide, tingnan niyo no, yung naka-bold na letter, ano yun? Nakikiusap ako. Ganon din po ang urging ko sa bawat isa sa inyo. Nakikiusap din ako na ano po, i-offer ang ating mga sarili sa Panginoong Diyos na buhay. Dahil bakit? Next slide. Ang tunay na pagbabago po ay hindi nagmumula sa labas, kundi sa loob. Ulitin ko po, ang tunay na pagbabago ay hindi nagmumula sa labas, kundi sa loob. Sa kusang loob po na pagsuko natin ng ating buhay sa Diyos. Hindi na yung sarili natin yung nasusunod, kundi kalooban ng Diyos. Sa totoo lang po, there are many times na may imagine ko, kung ako po ay hindi ko nakilala si Lord sa buhay ko, yung uugaliin ko, kung tulad ng dati, talagang makikipag-away ako, talagang itataas ko yung boses ko, talagang kung makikipagbugbugan lang, bugbugan na. Pero dahil meron tayong salita ng Diyos na inoffer natin ang ating sarili kay Lord na, Lord, kung ano yung nararamdaman ko, alam ko naman hindi po ito lagi tama. Tulungan niyo po ako, i-guide niyo po ako. Dahil madalas sa mga nasasabi natin, tayo ay nagkakamali. Kung ano yung lumalabas sa bibig natin, hindi naman talaga lahat tama. Amen? Amen? At hindi rin lahat ng naiisip natin, tama agad. Kung kaya meron tayong Bible. Ang Bible ay nagdedictate kung ano ang dapat na maging standard of living natin. Bakit ho? Dahil kung tao ho ang magdedictate ng morality ng sangkatauhan, aba normal lang ho na balikan, gantihan ang kapwa natin. Normal lang na pag minura ka, mumurahin mo. Normal lang na kapag ikaw ay sinuntok, susuntokin mo rin pabalik. Kung kaya nga sinabi ni Jesus, ang revolutionary teaching niya ay kung sinampal ka sa kaliwa o sa kanan, iharap mo ang iyong kaliwang pisngi. Hindi sinabing gantihan mo o hampasin mo naman, hindi, kundi iharap ang kaliwang pisngi. Alam niyo po, si Jesus nagtuturo kahit din ng non-violence. Bakit? Dahil ganun si Jesus, yun ang karakter niya. And kahit na nakita po natin ng mga nagdaang araw, kung saan mahal na araw, hindi gumanti si Jesus kahit siya po ay accused at wala naman siyang talagang kasalanan. Pwede naman siyang umalis dun sa cross dahil siya rin ay Diyos, gamitin niya ang powers niya bilang Diyos, pero hinayaan niyang mangyari ang lahat ng yon. Kung kaya sa langit po mga kapatid ay puno ng kapayapaan, hindi kaguluhan. Sabi mo sa katabi mo, bawal magulo sa langit. Bakit? Puno ng kapayapaan eh. Amen? Amen? Kung ikaw ang nagsisimula ng kaguluhan, aba, kailangan isuko mo ang sarili mo kay Lord. Amen? Kung nakikita mo nandito ka sa church, ay, Pastor, ako yung magulo, ako yung nagsisimula ng kaguluhan.
isuko natin buhay natin kay Lord kasi siya lang makakapagbago sa buhay natin. Next slide. Iniisip po natin madalas na kailangan natin bagong leader. Iniisip natin kailangan bagong sistema, bagong batas. Pero sa totoo lang, kailangan po, next slide, ikaw muna ang magbago. Sabi mo sa katabi mo, ikaw muna magbago. May mga experience ba kayo na kung saan parang naririnig nyo lang mga kwento. Magaling naman daw si ganyan, mamuno, pero ang problema yung mga tao sa ilalim nila. Pwede pong mangyari yun. Tapat ang namumuno, pero ang mga nasa ilalim, mga corrupt. Amen? Pwede mangyari yun. Kung kaya, ang transformation ng bansa, hindi po mangyayari talaga sa isang leader. Ang transformation ng bansa mangyayari kung ang bawat isa mula sa baba magta-transform pataas. Kasi kung ano ang pundasyon, ganun din yung magiging kakahinatnan ng susunod ng mga levels. Huwag po natin isipin na parang ice cream cone ang buhay natin. Hindi po pabaliktad, actually parang ang pyramid. Bakit? Kung mahina yung foundation, yung nasa taas, guguho rin. Ganon din ho sa bansa natin. Kaya kailangan ang bawat isa sa atin magkaroon ng pagbabago. Amen? Nandito tayo sa church, hindi dahil sa talagang perfect na tayo. Nandito tayo para magpabago. Can you say it out loud? Can you say it out loud? Magpabago. Amen. Next slide. Kaya, hindi mo mababago ang mundo sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa pamamagitan ng pamumuhay. Kahit ho kayo bilang mga Christians, meron tayong mga members ng family, ayaw nila mag-church, sabi nila sa'yo, ay ikaw na lang anak, o kaya ikaw na lang te, kuya. Bakit? Pero kapag halimbawa mga party o kaya ibang mga bagay na kung saan hindi naman maka-Diyos, okay lang. But the thing is, kung nakikita rin ng mga mahal natin sa buhay na may pagbabago sa buhay natin at nakikita talaga yung testimony ni Lord, I believe, magkakaroon din sila ng interest para sa ganun, maging curious sila, ano bang meron sa church? Because sa church, hindi naman po tayo tinuturuan paano gawin ang mga maraming bagay, kung hindi tinuturuan tayo paano mamuhay ng naayon sa kagustuhan ng Diyos. Hindi sa kagustuhan ng pastor, amen? Hindi sa kagustuhan ng katabi mo, kundi sa kagustuhan ng Diyos. Kaya gusto ko po kayong tanungin sa umagang ito, bago po tayo bumoto siguro, magkomento o kaya magalit, naialay mo na ba ang puso mo sa Diyos? Naibigay mo na ba na, Lord, sige baguhin mo naman ako. Bago ako magsabi sa iba na magbago na sila, baguhin mo muna ako. Amen? Kasi minsan malakas tayo magsabi ng ganon, magbago ka na, o kaya talagang minsan magkomento sa iba, pero hindi naman tayo nabago totally. Kung kaya, ang point natin ngayon, huwag mo muna pansinin yung mga ibang tao sa paligid mo. Make sure na ikaw okay ka talaga sa harapan ng Diyos. Kasi hindi mo masisisi pagdating ng panahon ang ibang tao sa kalagayan mo. Point number 2 natin, baguhin ang isip. Sabay-sabay nga nating basahin one more time, baguhin ang isip. Huwag po natin tularan ang kaguluhan. Magulo sa mundong ito, huwag na tayo makisama doon sa kaguluhan na yon. Actually, sabi nga ni Paul, Romans chapter 12, huwag kayong gumaya
sa mundong ito. Ano sabi? Hayaan niyong baguhin ng Diyos ang takbo ng isip ninyo para malaman nyo kung ano ang gusto niya. Ano daw? Yung mabuti, nagpapasaya sa Kanya, at perfect. Kailangan magkaroon muna ng pagbabago sa isipan natin bago talaga magkaroon ng pagbabago sa bansa natin. I believe na kung magsisimula sa bawat isa sa atin ang pagbabago, it will make a lasting impact sa mga decision na gagawin natin. Sa panahon po ngayon, next slide, maraming mga tao may mga sariling interes. Galit, no? Ang iba, may mga nangyayaring pagkakahiwa-hiwalay ng mga magkakapatid, magkakaibigan, ang daming fake news sa kapanahunan ngayon. Daming mga tao nag-aaway-away at merong mga ibang tao basta mema lang, no? Tapos toxic naman yung opinions nila. Pero alam niyo po, magpabago ka, next slide, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kailangan ang bawat isa sa atin, sabihin natin, Lord, tulungan niyo po ako, maging ako yung gusto mong maging ako. Kasi after all, darating ang panahon na hindi naman talaga tayo mabubuhay. Tayo ay magiging 6 feet below the ground. May iba lang mauuna, may iba mauhuli, pero lahat pupunta doon. And it will determine, of course, kung ano yung pang-eternity mong buhay. Saan kang citizen? Are you a citizen of heaven or not? Kung citizen ka ng heaven, kailangan makikita yon sa iyong pamumuhay. Next slide. Kaya ito po, hindi mo mararanasan ang bagong buhay kung luma pa rin ang iyong pag-iisip. Sabi mo sa katabi mo, baguhin mo na isip mo ngayon. Bakit? Kasi kung nasa isipan pa rin natin, gumaya sa iba, no? Tapos sumama rin sa gulo, ano mangyayari ngayon? Puro gulo na lang sa mundo natin. At hindi magkakaroon ng kapayapaan. Kung kaya, hindi lang basta kailangan mabago ang isip, next slide, kailangan din magmahal tayo ng tapat. Ang mga citizen ng langit ay nagmamahal ng tapat. Alam niyo po, sa bansa rin natin ngayon at sa buong mundo, tumataas po ang cases ng mga nagsiseparate na relationship, hindi dahil sa mga ibang bagay, tulad ng pera at iba pa, kung hindi dahil sa mga cheating, dahil sa sa third party, at love triangles. Dahil ito ang sumisira ng basic unit ng bansa. Ano ang basic unit ng bansa? Family. At kung sira ang family, ano mangyayari sa community? Kung sira-sira ang mga family, ang community rin magiging watak-watak. Kung sira-sira ang community, ano mangyayari sa bansa? Magkakahati-hati rin po. Kaya ang kailangan natin sa ating kapwa, hindi paghahambing, kundi habag. Awa. Attention, care sa kanila. Next slide. Sabi sa Romans chapter 12, verse 9, sabay-sabay nga nating basahin ng may malakas na tinig. 1, 2, 3, go! Sincere dapat ang pagmamahal nyo. Magalit kayo sa masama, mahalin nyo kung ano ang mabuti. Magmahalan kayo bilang mga magkakapatid. Sikapin nyong irespeto ang isa't isa.
I believe, ang bawat isa sa atin, may mga gusto tayong mga tao, pinapaboran ng mga leader, o kaya kahit mga sikat na artista, o kaya mga kilala o prominenteng mga tao na kung saan iniidolo natin. Pero pag ba dumating yung point sa buhay nila na mali sila, ang gagawin ba natin ay dedepensahan natin sila o tayo ay magiging kakampi ng tama na kung saan magagalit tayo sa ginagawang masama? Kasi kung di ka nagagalit sa masama at natutuwa ka sa masama, ano yun? Ibig sabihin, kung natutuwa ka sa masama, hindi ka citizen ng langit. Ang Diyos ba gusto sa masama? Hindi. Kaya sa langit, walang kasamaan. Merong kabutihan. Kaya dito natin makikita, oo nga, meron tayong pag-ibig. Pero ang pag-ibig, hindi yung tanggap ka kahit masama pa rin yung ginagawa mo. Ang totoong pag-ibig, hindi yung re-respect na lang kita, bahala ka na kahit masira buhay mo. Hindi. Ang totoong pag-ibig, eto mga kapatid kung ikaw ay merong kapatid, sino mga may kapatid dito, taas kamay. Tas ganito, bumili yung kapatid mo ng bagong damit. Feeling niya kasi ang ganda-ganda ng damit na yon sa kanya. Tinanong ka niya, ate, kuya, maganda ba yung damit ko? Hindi ka after na mapiplease mo yung tao na, re-respetuhin kita sa gusto mo. Kaya, sige, sasabihin ko lang, maganda kahit pangit naman, kahit hindi bagay. Kahit tatawanan siya ng mga kaibigan niya, ibang tao sa labas, okay lang sa'yo? Ganun ba ang pag-ibig? Hindi. Sasabihin mo, kahit mahirap para sa kanya mapakinggan na, hindi bagay kasi sa'yo yung damit eh. Meron ka pa bang ibang damit dyan? Amen? Naintindihan natin? Nakikinig ba kayo? So ngayon, ang pag-ibig, it's not about the feeling. Hindi basta feeling ang pag-ibig, kundi ang pag-ibig ay isang commitment and decision na gawin ang tama, magpatawad kahit mahirap, maging tapat, at higit sa lahat, syempre, ipakita yung habag at care, attention sa kanila. Now, tignan niyo po ang sabi ni Paul, verse 10, magmahalan kayo bilang mga magkakapatid. Sikapin niyong irespeto ang isa't isa. Ang respeto po, hindi yan yung tumutukoy sa hindi kita papakialaman. Di ba? Parang ang respeto sa atin, wala ka ng pakialam. Tama? Hindi po yun ang tinutukoy na respeto. Ang totoong respeto ay, kung ikaw ay i-approach ko, hindi kita tataasan ng boses, hindi ko duduruin yung pagkatao mo, hindi kita tatawagan ng iba't ibang mga names. Kung hindi, lalapitan kita at sasabihin ko na merong compassion, na merong habag. Na alam mo yung nabili mong damit, sabi ko nga kanina, para kasing hindi bagay sa iyo eh. Intindihan? Intindihan? Kaya kung merong isang tao na alam nyo, mapapariwara yung buhay nila, pag ginawa nila yung isang bagay, hindi mo ba sasabihan? O sasabihin mo na, nairespeto ko kasi decision nila, bayaan ko na buhay nila. Hindi yun pag-ibig. Kasi hinayaan mo silang mapariwara ang buhay nila. Amen? Kaya nga, sa mga pinapagaling ni Jesus Christ, alam niyo po, sabi niya sa kanila, go and sin no more. Minahal tayo ng Diyos.
Pero ayaw ng Diyos na manatili tayo sa brokenness natin. Ayaw ni Lord na manatili tayo sa kasalanan natin. Ayaw niya na masira lalo ang buhay natin. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Kaya, wag mong sisirain ang buhay mo. Amen? Next slide. Kapag mas mahalaga na manalo sa debate kesa magmahal ng kapwa, may mali na. Pag mas mahalaga sa'yo, manalo ka sa argumento nyo ng magkakapatid, ng pamilya mo, ng tatay mo, nanay mo, may mali na. Bakit? Ang debate ho ay hindi para sa malaman kung sinong mas matalino. O parang ganito, no? Nanalo ka nga sa debate, pero ang taas-taas naman ng pride mo. Ang yabang-yabang mo. Nanalo ka nga sa usapan, tsaka mas mataas, mas malakas boses mo. Sila naman, hindi nagustuhan ugali mo. Kaya makikita natin, ang pagmamahal ay essential sa buhay ng isang Kristiyano. Hindi mo kailangan magtaas ng boses kung alam mong tama ka. Amen? Kasi minsan, inaakala natin, pag tinaasa natin yung boses natin, tayo mas tama. Tayo mas better dun sa iba. Pero sa totoo lang, tayo yung mas mababa ang klase ng ugali or pagpapasensya kaysa dun sa mga ibang mahinahon lang. Hindi mo kailangan maging insecure kung alam mong nasa tama ka. Amen? Next slide. Kaya mo bang ipag-pray? O ito, ipag-pray ng positibo ang mga tao mong hindi gusto or trip pakisamahan. Hindi yung ang prayer mo, Lord, sana madulas sila. Hindi yon, no? Hindi yung pag-pray mo na, Lord, tamaan sana sila ng bulalakaw. Aba, may disciple si Jesus na ganyan. Si James and John. Alam niyo tawag sa kanila ni Jesus? Anak ng kulog. Yun ang tawag sa kanila. Dahil bakit? Gusto kagad nila, kapag hindi sila tinanggap sa isang city, sa pagpipreach nila ng gospel, magpaulan si Jesus ng apoy mula sa langit. Pero ang gusto ni Jesus ay compassion. Lord, ito pag-pray natin, ito, halimbawa, merong mga tao na kung saan hindi natin gusto pakisamahan, ang prayer natin, Lord, baguhin niyo po yung ugali nila. Baguhin niyo po yung character nila. Lord, kayo po yung mag-lead sa kanila na mabago yung ugali nila. Para sa ganun, darating din yung time, sasama na rin ako sa kanila. Makakasama ko rin sila. Magiging okay kami. Amen? Amen? Kahit din po, mga kapatid, sa prayer natin, personally, ibang mga bagay naman, next slide, ang prayer dapat natin, Lord, kung may gagawin silang hindi maganda, wag na lang po sila manalo o wag sila i-promote sa trabaho. At makilala ka naman nila sa kanilang buhay. Diba, madalas kasi, pinagpe-pray natin din, bansa natin, Lord, maglagay ka ng mga leader na magagaling, yung pala, magaling mangurakot, magaling kumuha, magaling kumupit, di ba? Magaling magtago, magaling magsinungaling. Hindi, ang prayer na natin, Lord, wag nawa po silang manalo kung may gagawin silang masama. At makilala ka nila sa kanilang buhay para sa next, kung sila man ay manalo, sila ay gumawa ng tama. Amen? Parang di kayo masaya. Masaya ba kayo doon? Nagagawa sila ng tama? Amen? At kahit din yung kuya mo, ate mo, o kaya tao na mga pwedeng mayroon kayong di pagkakaintindihan, pag-pray mo sila kay Lord. Yun yung mahalaga. Next slide. Manatiling may pag-asa.
Sabihin nga natin yung word ng pag-asa. 1, 2, 3, go. Pag-asa. Kailangan meron tayo niyan. Bakit? Kasi kailangan manatili po sa bagyo matatag sa bagyo ng problema. Ang problema, hindi mo makokontrol. Ang problema, laging nandyan. Ang problema, kahit layuan mo, susundan at susundan ka. Walang on and off switch sa problema. Kahit Christian ka na, hindi yan excuse para ikaw ay sabihin na wala ng problema. Kahit basahin mo pa yung buong Bible from Genesis to Revelation, hindi mawawala ang problema mo. Kahit mag-pray ka pa 10 hours a day, hindi mawawala ang problema mo. Kahit gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, may sasabihin at sasabihin ang kapwa mo sa iyo na negatibo. Ay, pakitang tao lang yan. Ay, nagpaparamdam lang yan kasi malapit na ang Burr months. Ay, may palang pala ngayon. Pero di ba, lagi meron. But the thing is, kailangan makita natin, kahit nakikita natin ang ating bansa na parang mas nagiging divided, kahit nakikita natin ang ating bansa na parang, ba't ganun ang pataas ang bilihin, o kaya yung mundo natin sa kapanahunan ngayon, ang daming gyera sa buong mundo, kaya naapektuhan ang mga prices ng mga bilihin, isipin mo lagi na meron pa ring pag-asa. Sabi ng Romans chapter 12 verse 12, maging masaya kayo. Tignan mo yung katabi mo kung masaya. Ayan, pwede bang ngitian mo naman yung katabi mo? Kasi sabi ni Paul, maging masaya kayo. Ngitian mo naman, isang matamis na ngiti. Come on, 1, 2, 3, go. Yung iba, pakyut pa talaga no? Nilalabas pa yung dimples nila Okay, pakita natin. Ano sabi ni Paul? Sabay-sabay nga nating basahin. 1, 2, 3, go. Maging masaya kayo dahil sa pag-asa na meron kayo. Nagtiyaga kayo sa panahon ng paghihirap at lagi kayong mag-pray. Ano sabi ni Paul? Magtiyaga sa panahon ng paghihirap at laging mag-pray. Ang magagawa natin sa panahon ng paghihirap, magtiyaga. Mahirap wala talaga ibang solusyon. Gawin mo kung ano yung ginagawa mo, faithfully, hindi ka nandadaya o nangaapak ng kapwa, kahit mahirap, at tinan niyo sabi, lagi kayong mag-pray. Isa sa bagay na dapat hindi natin kalimutan, ang pananalangin. Tingnan niyo mga nangyari sa bansa natin. Next slide. May mga bagyo, dumaan ang pandemya, ang daming katiwalian, ang dami pa rin nakakaranas ng kahirapan. Pero, next slide, huwag kang bibitiw sa pag-asa. Amen? May magandang future ang buhay pa rin natin. Kahit hindi man natin o hindi natin maranasan yun dito sa lupa, alam natin, pwede nating maranasan ang magandang buhay saan? Sa langit din. Sabi nga ng Bible sa Book of Revelation, chapter 22, na kung saan ang bawat tears sa mata ay pupunasan ng Diyos. Kaya, pag-asa na na may ginagawa po ang Diyos, next slide, kahit walang nangyayari. Parang wala naman nangyayari, pastor. Parang ganun pa rin naman. Kailangan may pag-asa ka pa rin. Umaasa ka na may magandang mangyayari. Bakit? Kasi meron talagang pwedeng gawin si Lord. Pwede nga sa isang pamamaraan na hindi mo ine-expect kumilos ang Diyos sa buhay mo Kailangan din ang bawat isa sa atin. Next slide, pakita natin. Nagtsitsaga na kahit mahirap, hindi susuko. At ano pa? Next slide. Nananalangin na laging kumakapit sa Diyos. Kanino ka kumakapit? Pag may problema, sa kapitbahay ba?
Kayo na ako kumakapit. Sa friend mo ba, una sa lahat, o sa Diyos? Alam niyo po, hindi natutulog ang Diyos. Hindi katulad ng katabi mo ngayon. Tignan mo nga ako natutulog yung katabi nyo. Hindi natutulog ang Diyos. Kahit gulo, magulo ang mundo, siya pa rin ang hari. Amen? At last but not the least, ito po ang point natin, last point, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Gumawa ng mabuti. Kasi bakit? Ikaw yung ilaw. Hindi ikaw yung echo na naririnig lang. Na parang, alam mo yon, ripple effect ka lang. Hindi ganun. Tingnan niyo po sabi, Romans chapter 12 verse 21, huwag kayong magpatalo sa masama. Instead, gumawa kayo ng mabuti para matalo nyo ang masama. Kung hindi tayo gagawa ng mabuti, sino? Lahat na nga halos gumagawa ng kasamaan sa kapanahunan natin. Pero alam nyo, kung ilaw ka ng sanlibutan, pag sinabing ilaw, mga kapatid, sa Bible, isa ka na ambassador ni Lord. Representative niya. Parang nakikita si Lord sa buhay mo. And kung isa kang ilaw, alam niyo po ba, next slide, kapag mas madilim ang paligid, puno ng kadiliman ng paligid, mas maliwanag ang ilaw mo. Mas nakikita ng mga tao na ikaw talaga ay merong relationship kay Jesus. Kaya kahit mahirap gawin, at minsan di natin nagagawa, pero subukan pa rin natin na maging mabait kahit sa mga bastos. Hindi, yun ang common. Ang common is, kapag ikaw nag-comment ng maganda, maayos, constructive, tapos yung iba magko-comment, sasabihan ka ng maraming names, tatawagin ka ng kung ano-ano, kahit ikaw rin ginagawa mo yung tama sa trabaho, sa pamilya mo, mayroon pa rin mga taong hindi magiging masaya sa ginagawa mo. Pero maging mabait ka pa rin sa kanila. Alam niyo po, may story dyan, ang isang pastor din natin na nasa Bulacan. Noon po, ayaw siya ng barangay doon sa Bulacan noon. Pero one time, alam niyo po, nagkasakit yung asawa nung barangay chairman sa lugar ng Bulacan. Tapos, ang nagdala doon sa Maynila, dito sa Maynila, sa ospital, ay yung pastor natin doon na inappoint sa Bulacan. At alam niyo, after noon, nagpapulong yung barangay chairman na ayaw doon sa pastor natin. Sabi niya sa mga konsehal niya, sa mga ibang mga barangay chairman niya, barangay official niya, sabi niya, kayo, mga kaibigan ko kayo, ni walang nagdala ng misis ko. Tumulong sa amin dun sa Maynila para mapagamot. Yung taong yun, lagi kong pinapabato ko pa nga yung service nila eh. Binabato yung church natin doon habang naggagawain. Utos nung barangay chairman. Sabi niya, ngayon ko lang nalaman na talagang mabuti pala yung intention nila. At umaatin na ngayon yung barangay chairman na yun sa church natin. Amen? Kaya kapag gumawa ka ng kabutihan, sinuklian mo ng mabuti ang masama, pwede mo silang madala kay Lord. Hindi yung magpataya na lang, ganun na lang mangyayari. Hindi maganda yun. Amen? Next slide. Kaya, maging mabait kahit sa bastos. Maging tapat kahit uso ang pandaraya. Alam mo na kasi yung iba ginagawa yun eh. Parang sabi mo, susama na ako, ginagawa naman din nila yun eh. At magtiwala sa Diyos sa gitna ng takot. Sino sa inyo ngayon gagawin yan? Tatry nyo, amen? By God's grace.
Tayo tayong lahat ngayong hapon na ito. Anong mindset mo? Anong klaseng mga thoughts yung pumapasok sa isipan mo sa panahon na to? Ito ba ay mindset na maka-Diyos? Kapatid, katulad ng pinag-usapan natin, hinikayat tayo ni Lord na gumawa ng mabuti kahit ginagawan tayo ng masama. Manatili na meron tayong pag-asa kahit mahirap yung mga pagsubok natin sa buhay. Magmahal ng tapat at kailangan rin natin baguhin pag-iisip natin. Mula sa araw na to, bakit hindi mo ialay ang sarili mo kay Lord? Nasabi mo, Lord, tulungan niyo po ako na magawa ko kung anong kalooban mo sa aking buhay. Hindi mo kailangan saktan sarili mo kasi meron nang namatay sa cross para sa atin, para sa mga kasalanan natin. Sino yon? Si Jesus Christ. Pero ang magagawa lang natin ngayon ay ibigay ang buhay natin. Nasabihin natin, Lord Jesus, mula sa araw na ito, ikaw yung magbago ng buhay ko. Come on, can you just make it a prayer right now? Pikit mo ang iyong mga mata, pwede mong ibaw yung head mo, at buong puso mong sabihin kay Lord, Panginoong Jesus, sa hapong ito, sa narinig ko po na kingdom mindset, sermon, Lord, inaalay ko po ang aking sarili sa iyo. Kung anong gusto mo sa buhay ko, ito ang mangyari. At mula sa araw na ito, baguhin mo ang buhay ko para sa iyo. Makita ng mga tao na ikaw ang kumikilos sa buhay ko. Ito po ang aking panalangin. Sa pangalan ng aking Panginoong Hesus. Amen and amen. Come on, if you pray that prayer, I believe the Lord will do a great work in your life. Palakpakan naman natin si Lord. Amen. Gusto natin ngayon i-welcome yung VIP natin, second timers din. Pwede bang samahan yung VIP natin na si Kio Lacson ni Ryan Suba? Ayan. And then second timers po natin si Joshua Gakutan tsaka si Crisanti J. Gusto po namin kayong i-invite sa unahan din kasama ni Kio. Gusto po namin kayong i-welcome sa Radiant Family. Sino ditong nagagalak, natutuwa na nandito sila ngayon? Amen? Let's welcome them to the church family. Ayan, sige, kamayan naman natin sila. Batiin natin sila ngayong hapon na ito. Sunday, before I get myself to church, I put on my best fit, your song got me dancing. I cannot wait to get out the door. We going to the house of the Lord. God, through every season, you give me a reason to see beyond my mistakes and wash away my old ways. Now I'm a living testimony of your grace. And God, you give me purpose for a brand new day. 'Cause I spin my records on a Sunday before I get myself to church. I put on my best fit, your song got me dancing. I cannot wait to get out the door. We going to the house of the Lord. Yo, come on now. Hey, see, on the first day I made mistakes, and on the second day I lost my way. But on the third day I found your grace, and ever since then ain't been the same. Ain't been the same. Ain't been the same. See, I opened up the word and everything started changing. Since the beginning, when I was running, I was on your mind despite the life I was living. Now I'm a living testimony of your grace. And God, you Praise the give me Lord. Again, welcome sa ating VIPs and mga second timer. We are so glad na nandito po kayo. So,
pwede na po kayo makabalik sa inyong mga upuan. And later on ay meron pong mga kapatid na kakausap po sa inyo. Amen. Pwede ba pinsan ba balakpakan natin si Lord? Hallelujah. And this time tayo po ay dadako na sa ating pagbibigay ng ating tithes and offering. Pwede nyo na pong ihanda ang inyong mga offerings. Meron po tayo mga envelopes dyan po sa inyong mga seats. And pwede nyo pong ilagay dito sa ating basket. Naging dyan sa taas ay meron din po tayong basket. And kung wala po kayong cash on hand sa araw na ito, ay pwede din po kayong mag-fund transfer. So naka-display po sa ating screen ang atin pong PS Bank account.